Heart Evangelistas family-owned Filipino restaurant na sinimulan ng lola niya noong 1952. Wow, ang lutong. Wow. Sarap pagdating niyan, ano? Literal na heaven on earth. Sobrang panalo yung lineup natin. Super excited na akong matry ang mga ito. Kaya naman ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may Barrio Fiesta Ali Mall, Cubao. So ito na yung mga in-order natin. Sobrang dami nating in-order. Tapos dalawa lang kami ni Carter. 'Di ba? Very nostalgic yung feeling dito kasi imagine niyo guys, 74 years na sila. Nagsimula sila 1952 pa. 90s kids, I'm sure, 'di ba? Kilala nyo to. Ako, 'di ba? Ang dami kong memories dito nung mga panahong bata pa ako kasi syempre pagkasama family, may sine-celebrate, 'di ba? Pag may mga special occasion. So, yun. Exciting. Isa-isahin ko na tong mga in-order namin dahil napakadami. So, kung makikita nyo naman guys, yung mga in-order namin, very colorful dahil ito yung mga nakaagaw ng atensyon namin sa menu nila. So, yan. Isa-isahin na natin. Huwag na natin patagalin pa. So, magsimula tayo dito sa pinakamalaki. So, ito yung kung tawagin nila, Sinalab Special na 1,300. So, mix of seafood and meat siya. So, meron siyang alimasag, shrimp, meron siyang oysters, halaan, yan, may mga vegetables din, may mussels, may squid, yan, may squid sila. May chicken, hito, tilapia, may liempo na inihaw. Ang dami, very exciting. Then, ito naman yung kuhol sa gata, 280 pesos. Okay, exciting. So, ito namang oxtail kare-kare nila, family size, 770 pesos. At makikita nyo guys, kumukulo-kulo pa. So, kung makikita nyo, may uling pa siya sa ilalim. Then, ito pa, isang colorful na malaki, Barrio Fiesta Rice, 720 pesos. Best seller nila. 'Di ba? Sa pangalan pa lang, alam mong best seller kasi Barrio Fiesta. Then ito naman, inihaw na pusit nila, 570 pesos. Hindi tinipid. Then next naman, Bicol Express, 520 pesos. Then last but not the least, itong crispy pata nila na 1,050 pesos. Kung saan sila nagsimula. Diyan din sila nakilala. So unang titikman natin, hindi na tayo lalayo kung ano na yung nasa harapan natin. Itong ginataang kuhol. So, habang bubuksan natin siya, quick na kwento na rin sa sinimulan nitong Barrio Fiesta. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang lola ni Heart Evangelista yung nagsimula nito. Si Sixta Evangelista Ongpao. So, Mama Chit yung tawag sa kanya. Ayan. Kuha na tayo dito. Yun. Wow! Uy, ang haba. Naputol na. Naputol na. Sayang. Tikman muna natin. Pinaghalo yung very creamy na lasang dagat. Tuloy natin. Sayang eh, natanggal eh. Ayan. Yun. Tsaka guys, itong Barrio Fiesta pala, yung unang-unang binuksan nila na restaurant sa may EDSA Caloocan. Bahay ni Mama Chit yun, na kinonvert niya as restaurant. Bahay nila. So, doon sila nag-start. Yun yung pioneer talaga.
Pero ngayon, wala na daw yung branch na yun. So, tikman natin yung soup niya. So, yan. Dami, guys. Oh. Wow. Excited ako. Sarap. Masarap. Ito yung undeniably na masarap. Yung bala kayo sa sarili nyo. Kung kayo hindi nasasarapan, ako, para sa akin masarap. Sauce pa lang. Okay, so ngayon, tikman natin yung gulay niya. Sabay natin sa mismong kuhol. Tingnan nyo, isuswimming ko to sa sa sauce. Naku, may nakasamang sili. Pero let's go. Sarap eh. Grabe yun. Explosion sa mouth. Perfect itong nakuha natin. May juice pa sa loob. Angat lang natin konti, tas higupin natin yan. Wow. Literal na heaven on earth. Galing. Worth it yung parang gutom ko dito. Kasi last kain ko, lunchtime, alas 12 ng tanghali. Ngayon, siguro 7 p.m. na. Galing. Sarap. Sa umpisang tinikman natin, panalo agad. No joke. So, move on na tayo dito sa inihaw na pusit. So, habang hinihiwa natin to, ayan, may kasama pang chips, so. Takam talaga ako dito nung nakita ko sa menu eh. Ang laki na to, guys. So, bago ko subuin to, sila, nung panahon, nung nagsisimula sila, kinonsider sila as fine dining. Dahil nga naman din kasi nung mga panahong yun, mga 1950s, 1960s, 1970s, bibihira lang din naman ng fine dining. Ilan-ilan lang din, diba? Tikman na natin. Bawasan natin, medyo hindi pala natin kayang... Yan, oh guys. Itsura pa lang, kung titignan mo, inihaw na pusit, parang pagpupunta ka dito, ang hirap palagpasin eh, diba? Ngayon, magkakaalaman sa lasa. Very classic. Mabubuntong hininga ka na lang eh. Yung lasa niya is, alam niyo yung barbecue na manamis-namis? Yung typical na barbecue na pinapahid. So, lasa niya, manamis-namis, may pagiging salty ng konti. Ngayon, itry natin siya, isawsaw sa sukat toyo. Even the texture, alam mo yung may bounce, hindi siya chewy. So, para maging ganito yung texture na malambot, may bounce ng konti, hindi chewy, ibig sabihin, sakto yung luto. Perfectly cooked, actually. Para saktong description niya. Let's go! Na-level up naman niya yung lasa. Kung siguro, dinurog ko yung sili, mas panalo pa. Tsaka hindi mahirap nguyain. Mabilis lang. Sarap yung lasa niya. Another thumbs up dito. Masarap. Parang walang tapon. So, yan. Move on na tayo. Nandito tayo sa Bicol Express ngayon. Alam mong itsura pa lang eh, very creamy na. At medyo manghang din dahil kasi daming sili. Pero let's see. Diba? Let's go. Tagal ko na hindi nakakain dito. Siguro last na kain namin dito eh. Bata pa ako. Hindi ko alam. Hindi ko na matandaan kung grade school pa ako or high school eh. Basta matagal na. Nag-aaral pa ako. Kaya medyo nakalimutan ko na yung lasa. Kasi dati nung mga panahon naman nung kabataan natin, hindi masyado nagmamatter sa atin yung mga kinakain natin eh, di ba? Walang mga tumatatak. Unlike ngayon, pag may edad ka na, gusto mo, ito masarap para sa'yo, ganyan, ito yung ganyan. May mga preference ka na. So yan, ngayon parang bagong balik ulit ako dito. Kaya nga very nostalgic yung pakiramdam. Tikman na natin. Mas speechless ka. Kasi ngayon ko siya na-appreciate compared nung bata ako. Sa panahon naman din kasi ngayon, ang dami na naglalabasan na restaurant eh. No? So, noong mga panahon na yun, hindi mo siya mapapansin dahil bata ka rin naman noong mga panahon na yun. Ngayon ako, mas na-appreciate ko na yung food, mas na-appreciate ko na yung lasa, alam ko na yung mga gusto kong balikan. Oh my gosh. Ito yung pagdating sa Filipino restaurant. For the price, for the serving, lalong-lalo na sa lasa. Ito yung sure na gusto kong balik-balikan. Worth it. So, hindi ko na kailangan sabihin masarap dahil sa description pa lang, alam mo nang talagang masarap. Worth it balikan.
Grabe yung lasa niya, diba? Ito yung dapat na, kasi ito yung mga sinauna pang mga restaurant na hindi naman sa binabaliwala na. Hindi na yung parang nahahype na ngayon, pero ito yung mga worth it na until now eh. Hindi ko alam kung dapat bang sinasabi ko eh, that pinagkakaguluhan. I mean, pinipilahan dapat. Kasi may mga ibang restaurant na natikman ko, pinipilahan na very simple yung, you know, ito grabe yung variety ng food nila. Grabe yung explosion sa mouth yung mga lasa. Yun. So yan, dadamihan natin yung sauce niya dahil grabe sa lasa, grabe sa sarap yung overall na taste niya. Magugulat kayo kung unang, halimbawa, matagal nyo siya hindi natikman. Isipin nyo, para kanina, mukhang maanghang siya. Kasi ang daming sili. Pero, balanseng-balanse. Nandyan yung bibigay sa yung tamang kick ng anghang. Nahahanap-hanapin mo lang. Ano ba to? Pangatlong tikim na natin. Sobrang lahat panalo. Sobrang panalo yung lineup natin. Galing ni Carter pumili. Siya pumili. Ako, taga-kain lang naman ako. Taga-pili, taga-bayad. Ganun talaga eh. So yun, move on na tayo. So yan guys, nandito na tayo sa Crispy Pata. Unang-unang malutong natitikman natin. At dito sila nakilala guys isa sa mga, kasi dalawa eh. Crispy Pata at Bear Kare Kare. Yun yung mga unang sumikat sa kanila. So huwag na natin patagalin pa. Biyakin natin. Oo. Wow, ang lutong. Wow. Sarap pagdating yan, ano? Yung mga singit-singit ng ano, sarap yan. Ito pa, biyakin ko pa. Oh, mainit lang konti. Yan, Wow. Grabe. Wow. Ito, galing. So, ito na yung, huwag na natin Ito na. So, yan. Isang panalo. Pakita ko muna sa inyo para matakam kayo. Oh, ayan. Isang malutong na crispy pata. Sasawsaw natin dito sa panalo nilang sawsawan. Okay? Purong na natin yung sili. Yan, let's go. Ay, wow. Damihan natin ng sibuyas. Yan, para panalo. Happy buntis. Let's go. Sa sobrang, baka nakatulog na ako. Isang bite pa. So, habang ina-enjoy ko to, konting kwento ulit. So, 'di ba, yung lola ni Heart Evangelista yung nag-start nito. Tapos ang nag-manage yung tito niya. Basta in short, pamilya pa rin ng Ong Pao ko. Ong Pao ko clan pa rin. Hindi directly sila Heart Evangelista, pero yung family nila at lola niya, yun gano'n. So, yan, isang sausaw. Uy, grabe. Let's go. Ang wild. Sobrang wild ng experience. So, habang meron pa ako natitirang isang kagat, si Heart Evangelista naman ang pag-usapan natin. Sino bang hindi nakakakilala kay Heart Evangelista? Heart Evangelista yan eh. Crush ng bayan. Siguro lahat ng pinsan ko, kapatid ko, mga kaklase ko, noong mga panahong yun. Kung saan nagsimula sa Jimit, di ba? Sobrang, ang ganda rin naman kasi ni Heart. Kahit ako, until now, sobrang ganda pa rin. Kahit si Carter eh, di ba? Kasi siya yung chinita ng bayan dati, di ba? Sobrang ganda. So talagang wala akong kilala dati na hindi siya crush. Tsaka maglo-look up ka din kasi simula nung kabataan niya until now, nagtatrabaho pa rin. Diba? Tsaka magaling pumorma. So, yan. Sausaw natin dahil masarap yung sauce nila. Okay. Tsaka ang dami niya naging palabas. Ang dami niya naging leading man. Kahit hindi na idol or hindi fan ni Heart, sa mga nakakakilala sa kanya at mga nakapanood ng pinalabas niya, lahat ng mga naging pelikula niya or teleserye or whatsoever, comment below nga kung saang era kayo nakapanood. Diba? Tignan natin kung anong, malalaman yung age nyo. Hindi, okay lang.
Hindi ko kayo ibubuko. So, yan. Ito yung laman. Grabe. Oh. Uy! Ang cute. Oh, juicy at ang lambot, oh. Iikot ko. Yun, oh. Kahit doon ko na nga lang kagatin, eh. So, isausaw natin, guys. Kasi, ayan. Hindi ko nalalagyan ng sibuyas. Yun. Melts in your mouth. Yung parang kahit wala akong ipin, bibig ko lang. Tatanggal siya agad. Hindi ko in-expect yung lambot, ah. Lalo na, alam niya naman pag vlogger, ang tagal kumain. Bago ka makatikim ng pagkain, lumamig na lahat ng pagkain. 'Di ba? Dahil ang dami mo pang i-shoot. So ito, lumamig na. Imagine niyo, until now, ang lambot, no effort. Grabe. Sa sobrang bagay nila, ayan, hihigupin ko na rin. Kaya pala bestseller. Actually, mostly ng mga in-order natin, puro bestseller. Kasi ang dami pa nila sa menu, guys. Mahihilo kayo sa kakapili kung anong gusto nyong orderin. So yun, oh my gosh, another panalo. Okay, so ngayon, move on na tayo sa kare-kare. Natignan nyo naman yung presentation, nasa palayok pa talaga. At hindi lang basta nasa palayok, guys, ah. Talagang mainit pa siya. May uling pa sa ilalim. Ang dami na nating tinikman, ang dami na nating dinaldal, ang dami na nating chinismis. Hanggang ngayon, mainit pa rin, di ba? Hindi siya yung parang, alam mo yun, parang lumapot na, ayan, oh, o umuusok pa. Grabe. So, huwag na natin patagalin pa. Hanggang ngayon, ito yung pinaka-perfect na matitikman nating mapapaso pa tayo. So, tapos na tayong tikman natin yung crispy pata. Ito naman, yung kare-kare nila, na isa pa sa sikat sa kanila at dito sila nakilala. Dalawa lang, guys. Kung i-google nyo, or ChatGPT, dun sila nakilala sa dalawa. Crispy pata at kare-kare. Bago ang laman, higupin muna natin yung sauce niya. Ano muna, hipan. Kasi hanggang ngayon, ang init pa rin niya, guys, ha. Init. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap din kasi ng init niya, eh. Alam mo yung perfect yung init, yung may konting paso. Ayan, papahigop ko pa ng isa para lasahan natin. Saktong-sakto yung lapot niya, yung pagka-nutty taste niya. Ito yung nagustuhan ko dito, eh. Kare-kare na tipong hindi manamis-namis. Kasi minsan may mga kare-kare na kahit sa restaurant, yung ang bilis mo mauumay talaga dahil kasi ang tamis. Pero hindi ko naman sinasabing hindi siya masarap, hindi, kumbaga, pangit na kare-kare na siya. Kanya-kanyang preference din kasi yan, eh. For me, mas gusto ko strong yung nutty taste niya or basa. At mas gusto ko nasa medyo alat na side ng konti compared sa mas matamis. 'Di ba? Ayoko nung mas matamis siya kasi madalis makaumay. So ngayon, tikim na tayo ng, yan, samahan natin ng, ayan, ng kanilang talong. May talong, sitaw, lubog natin sa sauce. Yun, oh, panalo. At syempre, hindi mawawala ang hindi mawawala ang kanilang Barrio Fiesta, bagoong. Bagoong talaga nila mismo. Yan, konti lang. Yun, oh, isang solid na bite. Isa rin to na perfect for me lang. Ganito yung tipo ng kare-kare dapat. Pero para sa akin lang. Kasi gusto ko talaga nung hindi masyado matamis. Tingin ko dapat ganito yung kare-kare. Pag umorder kayo ng kare-kare sa kanila, may dalawang choices kayo. Either itong oxtail, oxtail nila to, sa lambot, nagwatak-watak na. Yan. Or, yung kanilang seafood. So, dalawang choices nyo. Huwag kayong malito. Seafood or oxtail. Yung seafood nila nakakalula din. Ang dami. So, dito na lang tayo sa oxtail kasi ang dami nating in-order. Mainit to. Let's go.
Ang lambot. Parang ang kumain ng collagen. Chase tayo ng bagoong. Even the bagoong. Alam niyo yung klase ng bagoong na may alat tamis? Yung perfect sa mangga din. Yun yung gusto ko. Sarap ng bagoong nila. So, syempre, kung ikaw ay tipo ng taong mahilig sa matamis, huwag kang mag-alala. Kasi dito mo kukunin yung tamis sa kanilang bagoong. Pero syempre, kung kagaya ko, ayoko ng matamis, sakto lang yung tamis niya para sa akin. Kasi siya lang yung magbibigay ng tamis dito. Which is, kontrolado mo. Pwedeng hindi ka magbagoong the whole time kung kailan mo lang gustong may kasamang matamis. Sa amin naman ni Carter to eh. So, huwag nyo nang pansinin kung bakit hindi kami nag-serving spoon. Sarap. So, napansin ko lang sa mga natikmang ko na, yung pinaka tatatak sa utak ko. Sa mga natikmang ko, yung lasa niya, parang mafe-feel mo na walang shortcut yung ginawa nila. Sa lasa-wise, sa dami ng serving din, walang pagtitipid, walang minadali. The traditional way ng proseso. So, last two na, yung titikman natin, itong dalawang giant. Dito muna tayo sa mas maliit. So, ito yung kung tawagin nila Barrio Fiesta Rice. Grabe, nag-uumapaw sa ulam eh, no? For the sake na para mapakita ko sa inyo at masabi kung ano yung lasa nung native paella style nila. Or paella style. Paella. Tikman natin yung rice, di ba? Okay. So, nagulat din ako, merong pinya. Tikman natin, kasama nung rice, diba? So, isang buo yan, oh. Ay! Naputol. Parang sa burger, isang buong bilog. Nakakaganda rin kasi ng presentation. So, eto na, tikman natin. Ang ganda eh. Tentacles. At may mga pasas pang kasama. Chase na lang natin yung rice at pineapple. Yan, oh. Isang buong subo. Let's go, guys. Tikman natin yung rice. Kumain natin ng maliit lang. So dito, sa kanilang native paella style, baka mas gusto ko na yung kasama ng rice is pineapple compared to raisins. Kasi tumatamis eh. Mas gusto ko yung nabibigay na asim-tamis nung mismong pinya. Pero can't go wrong, okay pa rin naman. Mas prefer ko lang yung pinya kasabay ng rice. Ta seafood. Kasi the rest naman ito eh, as is. Lasa ng shrimp, as is. Lasa ng halaan, as is. Mussels. Alam nyo na yan, yung lasa. So yan, papakita ko na lang sa inyo to. Diba? Yung kasama ng crab. Bulat-latin natin. Yun, diba? So, enjoyin ko na lang to. Hindi ko na ipapakita sa inyo dahil kasi medyo nabubusog na rin ako. Move on na muna tayo dito. Okay, so nandito na tayo sa pinakahiganting in-order natin. Mixed seafood and meat. So, isa-isahin natin para mapakita ko sa inyo. Andito yung kanilang tentacles. Yan, dami. Meron pa kayong squid. May hito, may tilapia, may manok, may okra, mix of vegetables, fresh oysters. Ito, dalawa to. Yun. Dalawa tong magkadikit. Yan, basa pa. So, halaan. Yan, pakita natin sa inyo. Kanilang mussels. Yan. May dalawang sauce, suka, tsaka itong bagong isda. Ito, kuha tayo ng hipon. Hindi ko alam kung iisa lang ba yung ginamos na tinatawag nila at bagong isda. Pero, yan. Pare sila itsura. Very juicy. Try natin doon kung bagay sa bagong isda. Grabe, nararamdaman ko si baby. Sumisipa. Ang dami kasing kinain ng nanay niya eh. Okay? So ngayon, try natin dito. Konti lang kasi alam ko maalat to eh. Half lang. Bagoong isda nga. Alam nyo, tandang-tanda ko to nung kumakain ako. Bata pa lang ako, kumakain ako na itong bagoong isda. Bagay ito sa singkamas. Yan yung pinapakain ng mami ko sa akin. Pag singkamas. So, isasawsaw ko rin siya sa suka. Tingin ko mas bagay siya dito. Pero bagay din siya dun, in fairness.
Okay din sa suka. Baka pwede nga rin sa bagoong. Sarap yung bagoong nila. So yun, enjoyin ko na to guys. Papakainin ko na si Carter. Kawawa naman. Kanina pa nag-aantay. Ang dami kong tinikman. 8 putahe. So yan, hayaan na natin mag-enjoy si Carter. Okay, so love, kamusta? Nagulat. Nagulat ka? Oo. Kasi, hindi, pero nakakain ka na ba dyan before? Nung Or- bata ako, palagi, madalas, kasi palagi may handaan. Tapos pag Filipino food yung handaan, laging Barrio Fiesta. Pero nakalimutan ko na yung lasa kasi long time ago. So dami na Ngayon. natin natitikman na yun Oo. no? Pero ngayong bumalik tayo, nagustuhan ko. Kasi nagulat ako sa serving Ang dami niya Parang talagang pang salo-salo yung serving Hindi, size. actually, pag unang tingin mo sa menu nila, magugulat ka sa price. Oo. Pero pag hinanda na sa'yo, kaya pala ganito yung price dahil kasi yung serving, malaki Serving. din talaga. Yes. Tapos pag Tapos- natikman mo pa, very rich lahat. Kasi sabi nung manager, kung ano yung recipe ni Mama Cheat. Mama Cheat, yung lola ni Heart Evangelista, hanggang ngayon wala silang binago, yung pa rin. So, The traditional way pa rin. 1950s pa tong recipe na kinain namin. Hindi lahat over maalat, hindi over sa alat, no? Kasi kahit walang rice, yun Na-enjoy namin kahit walang rice. na-enjoy mo Na-enjoy mo. hindi na nga ako nagpa-shoot sa sa taste test ko kasi ayoko na storbo. Gusto kong namnamin yung lasa Sarap. Enjoy niya. Para sa Filipino food. Dati kasi nung bata, ako, naalala ko lang. Siyempre, hindi shortcut yung mga pagkain. Hindi instant ganito, instant ganyan. Walang beef cubes siguro. Yung mga, di ba yung mga cubes na yan? Or, Tama. ngayon, puro ganun. Pero itong sa kanila, Ramdam mo ramdam mo na. Lasa. Yes. Walang shortcut talaga. Yun yung masasabi ko na nag-stand out. Walang shortcut yung process nila. Pati ingredients, good quality. Better quality Right. actually than other restaurants. Yes. So, for me, ako tingin ko, dapat ito yung, di ba, yung, punong-puno lagi, Oo, di ba? dapat siya yung punong-puno talaga. Kasi lasa-wise, parang deserve niya talaga. Tapos, nakalimutan ko banggitin, anong taon yun? Meron din pala sila sa California, no? Basta nakalimutan ko, meron din pala sila. 1992 yata sabi mo. Yun. So, meron din pala sila California. sa California. Yeah, I think hanggang ngayon meron pa sa California. I think lang, hindi ko sure. So yun guys, I hope nag-enjoy kayo sa aming episode ngayon kung saan kami nagkain. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo at sa mga gusto nyong i-recommend pa sa amin, comment below lang. And may second channel tayo, Lane Bernardo Unfiltered. Subscribe na rin kayo and panoorin nyo, may 2 videos na tayo doon. Share niyo na rin. Right. Thank you guys for watching. Till our next video. Bye! Etong ginataang Heart Evangelista's family-owned Filipino restaurant with